hello. Magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon, saan man panig ng mundo. Hello, Gaisel Ortega. Kamusta ka? Yes, thank you, Mama Sam. Maraming pong salamat. At may ayad nga gabi or may ayad nga agahon or may ayad nga otro adlaw kinyo tanan. Maraming salamat po, Mama Sam. I'm okay and happy. Yes. Mhm. Masaya naman ako kasi happy ka. Bakit ka happy? May taong nagbibigay sa akin ng inspiration for today's video. Charot na, syempre, Nakakaloka. kailangan sa mga bagay-bagay at sa mga pang-araw-araw nating ginagawa ay meron tayong inspirasyon. Oh, mga Totoo ganon. naman yun. Totoo naman yun. Naniniwala naman ako doon. At ito nga, syempre, maintriga ang pag-uusapan natin ngayon, Gaisel, kasi talagang, oh my God, mainit na pinag-uusapan ngayon, syempre, ang Miss Universe. Kahit na padating na ang Miss Grand, Miss Aura, ongoing na ang Miss Miss International, pero International. grabe, pinag-uusapan talaga ngayon ang Miss Universe. Lalo na yung pumutok Yes. na balita tong kahapon na ito nga tungkol sa blockchain. Oh, Mhm. yes, nakakaloka at sana ay okay lang. Charot lang, okey lang Pero sila. siyempre ang unang tanong ko sa'yo, hindi ko na paliligoy-ligoyin ang pag-uusap natin ngayon. So, ang unang tanong ko sa'yo, tingin mo ang blockchain ay makakasira ba 'to kay Michelle D sa kanyang competition sa Miss Universe? And then pangalawang tanong ko, tingin mo ang Thailand, ang mga tagahanga ba ng Thailand sa Miss Universe ay sinisiraan nga ba ang Miss Philippines? So, yun. Kung ma kung makakasira ito sa ano, sa candidacy ni ano, Miss Michelle D, I think, hindi naman siguro napaka-shallow naman ang dahilan yata ng Miss Universe organization kung dahil lang dun, eh, masisira si Michelle D. Siyempre mag-aalamin naman nila kung ano yung purpose ng kung whatsoever mang, Bitcoin whatsoever. Kasi hindi ko kasi naiintindihan yung Bitcoin kung paano ginagawa or whatsoever, kaya hindi ako nakikipagsawsaw. Pero sa issue at nung lumabas na rin yung statement ang Miss Universe organization na wala silang kinalaman about doon sa blockchains or Bitcoin issue at ganun din ang Miss Universe Philippines at umattend lang naman talaga doon si Michelle D to promote her advocacy. So, syempre, mangangalap ng impormasyon ang Miss Universe kung involved nga ba talaga ba doon si Michelle D or ano, o syempre alang-alang mag-judge sila ng walang basihan o ganon. Tapos yung Thailand na pinupush na si Michelle D mga ganyang eksena, nakakalungkot kasi tayo-tayo lang yung magkapitbahay at saka tayo-tayo lang yung mga malakas sa Miss Universe. Sana magkakampihan naman tayo. Ito, ang dami natin kalabang Latina. Bakit silang tirahin nila? Takot na takot ba sila kay Michelle D? Kasi kung tingnan naman natin yung Antonia Forced nila, eh, lumalaban din naman ng bonggang-bongga pero hindi naman kailangan to the point na maninira ka ng ibang kandidata para mai-push mo yung kandidata mo. Ayun lang. I totally agree diyan sa sinabi mo. So, sinabi mo na natatakot ba sila kay Michelle D? Tingin mo natatakot ba talaga sila kay Michelle D? I Kaya think parang so. mhm, Yes, I think talaga. so talaga na natatakot kasi Mama Sam, hindi naman sila gagawa ng mga ganyan kung Hoyu naman yung ano, yung candidate. Hindi naman sila gagawa ng issue kung hindi sila threatened kay Michelle D. Bakit? Kung ano mang issue ang mga ikinabit doon sa mga Miss Universe Cambodia, di naman sila wala naman silang pakialam kasi alam naman nilang walang laban. So super threatened talaga yung ano, yung mga fans ng Thailand kaya idinidiin nila yung pangalan dito ni Michelle D kahit na alam naman nila na wala namang ebidensya na pumunta lang naman doon si Michelle D to promote her autism advocacy. Yun lang naman yun at bakit ginagawa ng issue at masyado ng trending na trending. Parang ang saya-saya nila kasi nasiraan yung kandidata natin tapos sila masaya, pinupush din nilang bonggang-bongga. Nakakalungkot lang doon sa part na yun kasi sa Asia, tayo-tayo lang naman dito yung malakas sa sa Miss Universe tapos ganyan na ganyan, 'di ba? 'Di ba sila masaya na if ever na wala man yung Thailand sa semifinals ay at least merong pang Philippines. Ayun lang. Mhm. Actually, hindi naman kasi talaga, una, hindi naman nagagalit yung Miss Universe organization. Naglabas nga sila ng statement para i-clarify na walang kinalaman dito sa yung coins, yung voting system. Mm. Oo. Kasi yung blockchain parang
actually nagagamit din ng parang regarding nga do sa voting system. So ngayon, kina-clarify lang ng Miss Universe na wala silang kinalaman diyan at hindi sila involved diyan at lalo namang wala silang pabotohan na ginagawa sa Miss Universe. Ayun yung statement na nilabas. So, hindi involved daw yung Miss Universe organization and Miss Universe Miss Philippines. Universe So, Miss Philippines. Universe Philippines. So sa madaling salita, hindi sila nagagalit sa Miss Universe Philippines. At hindi sila Yes. nagbibigay sila ng awareness sa atin na Yeah. walang botohan na nagaganap. Mhm. Yeah, tama. Yun naman yun. Tapos minamasama lang ng mga fans. Ng Thai Oo. fans. Ayun. Tapos yung mga Thai fans, sinasabi nila na involved nga daw dito si Miss Philippines. Si tayo daw yung may pakana nito, Chubachenes, yung mga ganon. So Yeah. ngayon, ang akin, para mapag-usapan, naglabas na nga ng statement yung Miss Universe. Sana naintindihan din. Ngayon, ang inaano dito, delikado daw si Michelle D for the semifinals. Tingin mo makakaapekto to sa performance niya for the Miss Universe? At delikado nga ba? Maaari nga bang mawala si Michelle D sa semifinals ng Miss Universe kung sakasakali? Sabi ko nga kanina, parang ang babaw, ang narrow na, ang babaw naman ng ano nila kung pagtuunan nila ng pansin yung mga about sa issue na yun. At saka alam naman siguro nila na walang kinalaman doon. At saka nag-explain naman ang Miss Universe Philippines siguro or si Michelle D doon sa Miss Universe organization na hindi talaga sila involved sa ganong eksena. Nagkataon lang talaga nandoon yung kandidat. So kung makakaapekto, I don't know. Pero kung makakaapekto man, napakababaw naman ng rason na 'yon para sa Miss Universe organization. Ang cheap lang nila pagpapatulan nito yung mga scam. Ganun. Dahil siguro, Geisel, tingin mo, anong dahilan kung bakit kinaiinggitan si Michelle D? Kasi malakas, sabi nga ngayon, malakas yung advocacy ngayon ni Michelle D. Talagang papalo. It's knowing na yung JKN era, it's all about talk and advocacy. So, nakikita talaga nila na threat. Nakikita nila na threat. At nakikita nila si Michelle D na talagang palaban. So, hindi naman yan gagawa ng mga issue or paninira or whatsoever kung hindi talaga threat. So, siguro, may plus point dito kasi mas pag-uusapan si Miss Philippines. Pero yung downside nito, baka yung organization ay madaling ma-inganyo doon sa mga ma-impluwensyahan doon sa mga issue na hindi naman talaga dapat. Nakakalungkot lang doon sa part na yon. At sana hindi naman talaga. Mm-hmm. So ito pa, pinupush ng todo-todo itong si Antonio Forced. Kung mapapansin mo sa social media, puro Antonio Forced dahil makikita mo. And then plus, anong thought mo dito? Binati daw o pinuri daw ng First Lady ng USA itong si Antonio Forced sa kanyang pasarela walk sa swimsuit competition. Wala naman tayong magagawa doon sa pagbati ng First Lady ng USA. Ano naman niya 'yon? Halimbawa, opinion naman 'yon, views and opinion naman 'yon ng First Lady. So, flattered ang mga Thai, pero wag na kasi doon tayo sa syempre kahit na para sa First Lady ng Amerika ay maganda ang kanyang pasarela. Obviously na mas maraming magaling. Baka hindi pa nakikita ng First Lady ng USA kung paano magpasarela si Miss Venezuela, si Miss Puerto Rico, si Miss Canada, si Miss Nicaragua. Tingnan natin kung pupuriin pa niya si Antonia Porcel. Ako kasi parang ako naman, syempre she's a first lady. Of course, lahat ng ipapakita mo sa kanya, pupurihin niya yon. Ano ba sabihin niya, hindi niya pupurihin yon. Once nilapitan mo sa at tinanong mo siya regarding sa kay ganito, ano ba tanungin yan about Michelle D, pupurihin niya rin si Michelle D. Walang masamang tinapay sa kanila. Yeah, kasi nga alam nyo, politics, kailangan yung mga lumalabas sa bibig mo ay filtered at hindi makakasira doon sa politics na tinatahak nila at alam nila ang kanilang ginagawa. Kaya wag masyadong complacent mga Thai people at saka wag masyadong asang-asa, baka lumuha kayo. Charot lang. Pero ito, tingin mo, sa paandar ngayon ng Thailand, sobrang ingay nila, no? Ang grabe yung team ni Antonia. Talagang
pasabog, kinakalat lahat. Bagong picture, bagong alam mo kasi ang nakikita ko kung bakit nila tinitira ngayon si Michelle D kasi it's a business side. So Yeah. marami kasi, ayan, katulad niyan, maraming mga businessman na lumalapit kay Michelle D to promote this, promote Her that. So ibig advocacy. sabihin, marami siyang connection. Yun Yes. number one. And Antonio Forcib, may nakita ka ba sa kanyang connection? Regarding saan? Yung connection lang niya ay doon sa mga tinulungan niya before na mga less fortunate. Nakakaloka yung less fortunate. Ayun sa mga tinulungan niya before na mga sabi niya mag-give back to the less fortunate. So, yun yung connection niya. Pero, at saka sa pageantry na meron siyang experience, nakilala siya, doon kilala siya. Pero, sa business side talaga, hindi ko alam. Kasi pumapabor talaga kay Michelle De. At saka, talagang pinopromote talaga ng bonggang-bongga yung advocacy ni Michelle D. At hindi siguro strategy ni Michelle D to para magbumango yung pangalan niya sa Miss Universe organization, I don't know. Pero ang ganda ng strategy na yun kasi hindi siya pinag-uusapan dahil maganda yung eksena, dahil magandang pictorial niya, at least pinag-uusapan siya sa kanyang advocacy at saka sa kanyang business side. Oh, masaya yun. Kaysa pinag-uusapan na maganda yung gown niya. Kasi wala yung para sa akin kung pinag-uusapan ka na maganda lang yung gown mo, maganda yung katawan mo, parang napaka-shallow yun sa tao. Pero kung about sa business side at saka nakakatulong ka sa doon sa mga spectrum, autism spectrum kinembular, ay di masaya yun kasi ibig sabihin nun, nakaka-inspire ka ng tao at saka hindi lang inspire kundi aspire pa ng tao para ano ba tawag dito? Para i-promote yung advocacy mo. Kaya masaya yun na kinukuha siya ng mga businessman. Paingin niya Antonio Forcel, tingin mo, sapat na para masabi natin, oh my God, siya na mananalo dito? So far, hindi pa. Pero nakikita mo naman nung lumalaban yung lola mo. Pero so far, alam ko makakapasok siya as a semi-finalist. Siyempre, babawi ito, di ba? Kasi sa pagkaligwak last year, siyempre kailangan niyang i-push yung sarili niya to make sa semi-final. At gagawa yan ng paraan naman yung Thailand, siyempre. Hindi pwedeng maliligwak lang sila for the second row. Second row, for the second time. So, Third time. ayaw nga pala si Angeli Scott Chemist pala naligwak na din. Oo, nagpaingay sila last year pero hindi umubra. Siguro gagawa na sila ngayon ng eksena para umubra. Kasi matunog talaga yung pangalan ni Antonia. Actually, talagang tinatrabaho nila to ng maigi ngayon. Obvious naman, tinatrabaho nila. Kasi number one, nanalo kasi si Mr. Thailand. Si Mr. Thailand, saka itong si Antonia, isa yung management. And then plus, isa yung lugar nila. So, Sima. So ngayon, nanalo si Mr. Thailand. So talagang sila, nandoon sila sa momento na, no, tayo ang mananalo ng Miss Universe. Hindi naman imposible yon. Kasi meron naman talagang bala din si Antonia. Kumbaga, parang kung porsyento ang pag-uusapan, isa si Antonia sa mga pwedeng manalo talaga ngayon taon na to sa Miss Universe. Kung ikukumpara mo siya kay Miss Philippines, parang tayo, pag nanalo tayo ng Miss Universe this year, hindi sila matutuwa. Yeah. Hindi sila matutuwa, to be honest. Hindi sila matutuwa. Pero tayo, pag nanalo sila ng Miss Universe, matutuwa tayo para sa kanila. Kasi So, marami din Pilipino yung nagmamahal kay Antonia, to be honest. Maraming Pinoy na nagmamahal kay Antonia. Hindi lang. Kumbaga parang nandoon kasi tayo sa momento na it's time na rin naman siguro talaga ng Thailand. Bigyan na natin yan, mga ganun. Oo. At saka, push na rin sila mamasami. Tapos, ready na talaga sila sa corona din talaga ng Miss Universe. At saka, ito na yung pinakamaganda nilang kandidata na at maganda yung credential na pumunta sa Miss Universe simula nung kay 2018. I agree naman. Doon naman sa sinasabi mo. Kumbaga parang kapag naligwa kasi sila dito, parang hindi na nila alam kung paano mananalo ng Miss Universe. So, totoo lang. So, ayun yung bottom line doon. So, kaya talagang ginagawa nila yung paraan. Ito turn down talaga nila si Michelle D. Kahit alam nila na si Michelle D. isa sa mga pinakamalakas, ito turn down talaga ng mga kandidata. Kung mapapansin mo, hindi nila pasok sa top list si Michelle D.
And I think Mm-mm. maraming year na kay Michelle D. Mhm. Yes. Dahil nga sobrang strong ng kanyang ano, ng kanyang eksena at saka yung name niya talaga na galing siya sa Miss World tapos yung ganyang legit na advocacy. Talagang threatened lang sila, hindi lang yung mga Asian kapitbahay natin pati yung mga Latinas. Ay talaga lang naman, 'di ba? Obviously naman na talagang inaano nila si Michelle D, nakakaloka lang. Pero point 'yun kay Michelle D na pinagkakaisahan siya para mag-shine naman yung name niya sa Pero wait organization. lang, isa pa sa mga ano, sa mga pinag-uusapan ngayon, Melanie Marquez nagsalita na regarding sa laban nga dito ni Michelle sa Miss Universe. Sabi nga, Yes. magagaranti ko sa inyo na papalo ang Michelle ko sa competition ng Miss Universe. Anong thought mo doon sa mga sinasabi ni Melanie Marquez? Natuwa ako doon kay Melanie Marquez kahit na ano ba tawag dito, yung tiwala niya sa anak niya ay very 200%, 1000% na kakaiba yung gagawin ni Michelle. Di hindi siyang putyo-putyo lang, mga ganon. Sabi nga niya, baklain niya ang kompetisyon. Kasi Mhm. Miss Universe na to eh. Hindi na to Miss World. Kung sa Miss World kasi, baklain mo yung Miss World. Parang nakakaloka yun. Parang lalo kang malalaglag pag ginanon mo ang Miss World. Pero yung Miss Universe, pag ineksinahan mo yan, mapapansin ka. Alam naman ni Miss Melanie kung paano siguro manalo. Nanalo na siya at the age of 17 years old sa Miss International na wala siyang ginagawa. Na hindi naman siya pinakabongga doon sa Q&A. So alam niya kung paano manalo sa competition. So yung mga advices niya kay Michelle D talagang pumapasok sana maano yon maano ba tawag ni ma-apply ni Michelle D sa sarili niya na wag siyang kakaba-kaba, i-enjoy niya yung sarili niya at talagang baklain niya ang competition. Ewan ko lang kung sino ang hindi mananalo mga ganong eksena. Ako na Natuwa ano ko ako. siya, na-feel ko si Melanie, yung sinabi niya na I pray hard para sa anak Mm-mm. ko. Alam mo yun, Mm-mm. nakakataba ng puso. And then, hindi lang si Melanie, kahit yung mga beauty queen din na sila Desiree, Mm-mm. in interview, alam mo, supportado talaga nila si Michelle D. Kaya sabi ko nga, big fight to para sa Pilipinas. And then, talagang malaki talaga yung chance sa talaga natin na maingay tayo sa Miss Universe. Kumbaga, kaabang-abang ang Michelle D sa competition ng Miss Yeah. Universe. Pero para sa iba, hindi kaabang-abang kasi daw may nagsabi nga na tsaka nga daw to si Michelle D, wala daw mapapalato sa Miss Universe. Anong thought mo doon? Grabe naman sa tsaka. Lahat naman tayo siguro ay ipinanganak na maganda. Depende na lang sa mata mo kung hindi ka marunong mag-appreciate ng beauty. 'Di ba sabi nga beauty is subjective talaga. So, nasa paningin mo lang 'yon. Sa thought na ano ba nga yung pangalawang question mo kung ano yung kung tsaka si Michelle at saka ano? Nakalimutan ko tuloy, nakakaloka. Kung ano, hindi makakapasok sa semifinals. Hindi ako naniwala doon, Mama Sam, na Walang hindi siya mapapala. aabante talaga siya ng bonggang-bongga sa semifinal kasi nga knowing the advocacy de eksena, ang talagang nakikita ko lang talaga yung kulang ay yung ano, yung kanyang pasarela na hindi masyadong kabog na kabog just like the mga Latinas at saka mga neighborhood natin. Pero alam kong pinagtitrainingan niya talaga ng bonggang-bongga ko. Kaya sa mga nagsasabi na ganyan, tiwala lang sa mga Pinoy na walang tiwala sa kandidata natin. Ano lang, support lang muna tayo, wag muna nating ano, hindi pa nga lumalaban yung Michelle D, ginagawa na natin ng kwento. Hindi pa nga siya lumalaban, talo agad. Nakakaloka 'yon. Pero sa mga iba na walang tiwala sa mga ano ba tawag dito, sa mga ibang lahi, okay lang. Pero yung Pinoy sana ay maging okay. Isa sa mga parang nakikita natin na tinik kay Michelle D, si Nicaragua. Nicaragua, Michelle D, ano ang lamang din Nicaragua at ano ang lamang ni Michelle D? So tingin mo sino ang malalaglag sa kanila? Si Nicaragua at saka si Michelle D, kung pag-uusapan talaga natin yung performance at pasarela, lamon na lamon talaga siya ni Nicaragua, to be honest. Talagang Malalamon, malalamon. yes, talagang performer. Um, Doon part sa aspetong yon talagang ligwak si Michelle D when it comes sa pag-perform sa stage. Pero yung ano, yung stage presence,
hindi natin maipagkakait na pareha sila ng dating ni Nicaragua. Yung alam mo si Nicaragua kasi hindi siya yung typical na Pilipina na nakikiblend yung mukha doon sa ibang Latina din. Kasi kakaiba din yung mukha niya. Hindi siya yung curly big hair na hindi basta kakaiba yung mukha niya compared doon sa mga kasama niyang Latina. Kaya nagsha-shine din talaga siya. Tapos ganun din si Michelle D. Kumbaga, meron silang extra beauty or exotic beauty na kakaiba na ihahatid sa Miss Universe stage. Ngayon, kung pag-uusapan naman natin yung communication skills, magaling din itong si Nicaragua. Hindi man siya yung pinaka-eloquent just like other Miss Universe, pero nakakapagsalita siya. Just like Antonia lang din, parang mga ganon, pero magaling lalo na pag magsalita siya ng Spanish word. Magaling din siya. Ang problema nga lang nung nag-compete siya sa Miss World, pang top 40 lang si Nicaragua, si Michelle D pang top 12. O di ba? Doon pa lang lamang na yung credential ni Michelle D sa kanya. So, pag-usapan ng credential, lamang si Michelle D, pero pag usapan ang performance, lamang itong si Nicaragua. Ayun lang, pero malay mo, sila pa nga yung last two standing eh. Sa kaka-okray ninyo sa kanilang dalawa. Tingin mo sinong malalaglag? Si Nicaragua o si Michelle D? Dahil Pilipino ako, si Michelle D. Pero nandun pa rin na sobrang nakakatakot yung Nicaragua. Kasi to be honest, nagbibigay talaga siya ng threatened sa mga ibang kandidata, hindi lang sa mga Asian country, pati din sa mga kapitbahay niya ng mga Latina. Hindi mo naman sinagot yung tanong ko. Sino nga ang malalaglag? Si Michelle D, si Nicaragua? Wait lang. Ano ba? Kung doon tayo sa malaglag, kung business side at saka yung fans ang basihan, malalaglag talaga si Nicaragua. Pero kung fans baga, kung maraming followers, maraming business na maibibigay doon sa organization, lamang doon si Michelle D. Kaya pipiliin kung malalaglag si Nicaragua. Ako naman, confident ako, walang alinlangan. Parang kumpiyansa pa rin ako na kaya ni Michelle D ilaglag si Nicaragua, lalo na kung sa top 5. Yes, performance level, panalo. At ayun lang yung nakikita kong bala ni ayun na yun naman yung nakikita kong bala ni Michelle D dito, ni Nicaragua, yung performance level, yun talaga. So, para sa akin, mas lalamang pa rin si Nicaragua, si Michelle D kay Nicaragua. Parang feeling ko kayang ilaglag ni Michelle D sa Nicaragua. At kumpiyansa ako kay Michelle D. Yes, ako din Mama Sam, kumpiyansa din naman talaga ako kay Michelle D kasi ang lakas-lakas ng pambato natin. Ang ganda-ganda ng credential. Yes. To be honest ako, Gaisel, tulad na sinabi ko, kumpiyansa ako kay Michelle D na kaya niya ilaglag si Nicaragua kung papasok sa top 5. Kasi sa totoo lang, ang baon naman din ng Nicaragua, performance level talaga. At kung performance level yung pag-uusapan, talagang panalo to si Nicaragua. Pero I think hindi magpapakabog ng ganun-ganun lang si Michelle D. Kung si Nicaragua nakarating lang hanggang top 40, si Michelle D nga nakarating hanggang top 12 sa Miss World eh. So ibig sabihin, meron ka talagang makikita kay Michelle D na kakaiba na pwede mong malagpasan ang mga kandidatang to. So yon. So doon ako kakapit kay Michelle D at kakapitan ko yon dahil kumpiyansa ako sa pambato natin at wala akong pag-aalin sa kanya. So ngayon, doon naman sa sinasabi, ang bias mo naman, alam naman na, hindi, nakikita ko rin naman yung galing ng Nicaragua. Pero kasi, kung iisipin mo sa Miss World na nag-top 40 siya, ba't hindi siya nakarating sa dulo? Yeah. Hindi siya nakarating sa dulo. Next tayo, Mexico versus Philippines. Sino ang malalaglag para sa'yo? Nakakaloka. I love Mexico, kaya lang hindi na ako nagagandahan sa kanya ngayon. Nung 2018 sobrang ganda niya talaga. Nakakaloka yung ganda niya, pero hindi na ako nagagandahan kaya. Tapos nagbe-blend din siya sa mga kagaya ng maganda siya kaysa sa ibang mga Latina, face value. Maganda din yung comm skills niya. Ang problema sa kanya parang nag-hold back kasi siya. Parang or hindi ko alam kung strategy ba yun ni Lupita Jones na mag-hold back muna, wag munang ibigay ang lahat.
Pero sa performance niya at sa nakikita ko sa kanya, parang hindi siya aggressive doon sa crown. Kaya I go for Mhm. Michelle D. Yes, I agree. Parang maganda pag-uusapan, ganda, yes, may ganda si Mexico, nakakaiba na parang minsan kung titignan mo ang queenly, pero minsan pag titignan mo na yung mga motion niya, parang nag-hold back siya lagi na parang may something kulang, na parang feeling ko yun Yeah. yung ikalibigwak niya kasi hindi siya makakapag-perform ng bongga-bongga. Hindi ko alam kung strategy game niya yun, pero kung strategy game niya yun, maling strategy game niya yun. Pero grabe naman, knowing Lupita Jones, di ba Mama Sam? Alam nyo namang sa kanya nang galing yung dalawang Miss Universe ng Mexico ngayon at tapos siya rin mismo Miss Universe din. So, sana alam ni Lupita Jones kung paano i-train kasi nga nag-hold back nga yung ano niya, nag-hold back nga yung Strategy. performance niya. Hindi siya yung pack na pack at saka kabog na kabog. Yes. Punta naman tayo Colombia versus Philippines. Colombia versus Philippines, kung sa mga credential at saka sa story, oh my gosh. Yun lang naman yung pambato ni Colombia yung storya na nananay siya. Pero nothing new, nothing special, nothing spectacular. Nakita natin yung kanyang performance sa Miss Universe Colombia, kabugera siya doon. Pero nakita din natin yung performance niya doon sa Smile Train, kinabog siya ng mga kalaban niya. So anong ilalaban niya kay Michelle D? Ay, Ako din, I agree yun doon sa lang. sinabi mo. Parang, I love her kasi parang ang sexy niya bilang nanay, dalawa ang anak, panalo. Yeah. Pero kasi parang feeling ko, mas kamabog pa si Guatemala sa kanya. Styling, parang iisa lang yung styling. Sa madaling salita, parang kung titignan mo bilang nanay, oh, losyang, ganon. Kasi parang, hindi siya ganon kabongga. Lalo, feeling ko yun at yun hindi naman natin mina-underestimate, pero let's see, malalaman natin. But for now, I think I go for Michelle Di pa din. Tulad na ng sinabi ko, kumpiyansa ako sa pambato natin. May nakikita ako sa kanyang kakaiba na sa ibang kandidata na parang yung mga ganap ay iisa lang naman. But for sure, pasabog to si Michelle Di. And At then, saka Mama Sam, Puerto Rico. ay, may dagdag lang ako doon. Saka alam ko na hindi pa ready yung Miss Universe para magkorona ng isang nanay. Tapos may dalawang toddler pa na anak na maliit. Problema nila yun. So, no! Ngayon, sino na next? Puerto Rico versus Philippines. Puerto Rico versus Philippines. Si Miss Puerto Rico galing sa Miss Supranational First Runner-Up noong 2029, ay 2029, 2021. Tinalo siya ni Miss Namibia ng bonggang-bongga. I know na alam naman natin, nakita naman natin yung eksena ni Miss Puerto Rico, gigil na gigil, laban na laban. Kumpara kay Michelle D na kalmado lang. Pero naniniwala pa rin ako na mas maganda yung Michelle D natin sa kanya. I don't like her beauty. Masyado siyang parang kontrabida yung niya, eksena. Yung siya yung Lavinia, parang gano'n, yung Lavinia kay Princess Sarah, parang kontrabida na laban na magaling, mga gano'n. Parang gano'n yung eksena niya kasi, tapos pak na pak, tapos bigay na bigay, parang yun yung ikakaligwak niya, yung kanyang eagerness na makuha yung corona. Ay hindi naman, yung kanyang yung strategy na give na give, parang wala na siyang ibibigay na something spectacular sa finals kasi naibigay niya na ngayon pa lang. Ako naman, parang agree doon sa sinabi mo na gigil na gigil. Gigil na gigil talaga sa Puerto Rico. At parang feeling ko ang dami niyang baon. Pinag-aaralan niya ang bawat eksena. Pero kasi parang feeling ko, nakatutok ka sa styling mo at saka sa mga galawan mo dito, pero meron kang aspeto na parang nakalimutan mo ang maging humble. Ganon. Kasi Yeah. parang mo kang mayabang. Yun Yeah, parang dapat. basta gano'n, parang Lavinia nga yung niya, Lavinia sa Princess Sarah. So, hindi ako Kontrabida talaga. magtataka. Hindi ako magtataka kung mati-thank you girl to sa Miss Universe. Pero totoo lang, hindi ako magtataka kung bigla tong magte-thank you girl. Yung masya-shock yung lahat kasi na thank you girl siya. So be careful. But of course,
let's see. Kasi ano siya isa siya sa mga strongest talaga na maituturing mo sa competition na 'to. Pero tulad din ng sinabi ko, mga strongest minsan surprising sila pagdating sa Miss Universe kasi isa sila sa mga nae-altukuyo talaga. Yes, thank you, girl. Oh, na-sample Yeah. na tayo next year, o 'di ba? Na-sample na tayo sa mga gigil na manalo at mga push na push, game na game ay nililigwak ng Miss Universe. Iisa ang True. itsura, iisa ang look. Miss Puerto Rico, Antonia Porcel at Miss South Africa, Miss Singapore na pare-parehas galing sa sa Miss supranational. Supranational. At mga nag-runners up sila doon. So tingin mo, yung mga beauty ng mga 'to, papalo ba sa Miss Universe? Sino ang lalamang at sino ang malalaglag? Feeling ko isa lang sa kanilang tatlo. Baka nga si Ang Miss Singapore pa yun kasi mas makakapasok? maganda siya. To be honest, Mama Sam, nagandahan ako kay Miss Singapore. Mhm. Nagandahan talaga ako sa kanya. Feeling ko isa lang din sa kanila makakapasok kasi yung era ngayon ng Miss Universe ngayong taon, ang daming crossover girls. May galing sa Miss International, may galing sa Miss Earth, may galing sa Miss World, may galing sa Supranational, may galing sa Grand International. Kaya grabe yung mga bardagulan ng mga girls kasi may mga kanya-kanya silang mga credential na galing din sa mga malalakas din na pageant kagaya ng Miss Universe, Alpha pageant din. Kaya watch out tayo kasi feeling ko kukuha sila ng mga yung magaganda lang talaga yung credential kasi magagaling din naman na talaga yung mga girls na ito. Mhm. At tingin mo saan lamang sa kanila si Antonia? Ang lamang sa kay Puerto Rico at kay Singapore, lamang talaga si Antonia when it comes sa fan base. Lamang talaga si Antonia when it comes sa pinag-uusapan siya eh. Lamang sa kanila si Antonia in the best business side ng Miss Universe. Lamang si Antonia sa kanila sa yung mga ano tawag dito, mas engaging kasi yung advocacy ni Antonia at may resibo siya doon sa mga tinulungan niya ng mga less fortunate na mga Thai people. Doon lamang si Antonia, hindi kagaya ni Miss Singapore na ngayon lang siya nagbibigay ng ano ba tawag dito? Ngayon lang siya nagbibigay ng pagpursige doon sa kanyang advocacy about sa human trafficking. Yun yung advocacy niya eh at saka kinall out niya yung Thailand na pinaka nakakalokang human trafficking na bansa. So maraming resibo kasi sa Antonia. Meron din namang resibo sa Puerto Rico doon sa kanyang advocacy and also Singapore pero I think lamang talaga doon si Antonia sa kanila. Ako ang nakikita ko lang naman lamang dito ni Antonia, una siyempre title holder siya ng Supranational. Ayun yung Yeah. lamang niya talaga. And then magaling magsalita si Antonia in fairness. Yeah. Mhm. Kaysa Magaling sa yung kanilang accent, dalawa. magaling mag-deliver, and pero yung iko-construct mo yung sasabihin niya, hindi niya pa kaya yun. Parang malamang kasi ang maganda kay Antonia kasi marunong magsalita, maganda yung accent. Maganda yung the way kung paano niya i-deliver yung sinasabi niya kahit paikot-ikot yung mga sinasabi niya. Ayun, parang may engaging na ano siya, na part yung makakakuha siya ng attention kasi nga beautiful yung lola mo when it comes to mag-makeup talaga siya. Beautiful siya. At saka napanood mo ba Mama Sam yung 'di ba nagsalita si Miss Singapore about doon sa human trafficking sa Thailand. Na-amaze ako doon kay Antonia. Kasi nga Maganda yung hindi niya sinabi niya. Oo, maganda yung sinabi niya. Tapos hindi niya kinondemn yung hindi niya tinolerate na nakikita naman na talaga niya sa Thailand yung human trafficking talaga na malala. Ayun. Natuwa ako sa kanya doon. To be honest, doon na lamang si Antonia Forsyth sa lahat ng kandidata na medyo doon ko mapapaisip na nakakatakot. Kasi marunong siya magsalita and magaling siya mag-isip ng sasabihin niya. Pero kapag lalo na ando doon lang na kabado siya pero kapag nag-deliver na siya ng sinasabi niya doon eh. Kaya pag nakalusot to si Antonia sa top 5, maaaring si Antonia ang mag-uwi ng corona ng Miss Universe. Kahit sino pa yung makapantay sa kanya. Kasi ngayon ang hinahanap ko, either Michelle D, parang feeling ko runners-up ang makukuha ni Michelle D sa competition. Swerte ni Michelle D kapag nag-title. Yeah, parang Pia, no? Oo. Napaka-lucky na talaga. Nandoon, swerte na talaga yung magdadala kay Pero kaya ni Michelle D
na tumungtong hanggang sa top 5 or sa top 3. Kaya ni Michelle D. Yeah. Parang malakas yung laban ni Michelle D sa ganon. Kasi parang sinasabi ninyo, yung kulang yung pasarela niya, kakabukin niya ni Nicaragua. I don't think so. Kasi she's a very elegant. And then, yung the way na kung paano siya kasi tumayo, alam mo siya yung tipong hindi mo na kailangan mag-effort. So, ang ano lang dyan, sa swimsuit round, kung ganda ng katawan, maganda ang katawan ni Michelle D. Wala kang dapat ikatakot kasi just walk and smile. Proportion. Yun lang. Kung si Beatrice nga nakarating hanggang top 5 si Michelle D pa kaya. Yeah. True. So, parang feeling ko, kumpiyansa naman ako kay Michelle D na makakalusot siya sa swimsuit round. Kasi kung swimsuit round ang pag-uusapan, marunong si Michelle D, maganda ang katawan ni Michelle D. Ayun na, nakita na natin, nagtitraining naman, so may improvement naman yung training niya. Ang kailangan lang maalis kay Michelle D, siguro naalis na nila yon yung awkward moment, kasi minsan yung mga pose niya, yung mga looks niya, awkward. Pag nakikita natin sa camera at hindi natin alam sa personal. But katawan ang pag-uusapan, maganda ang katawan ni Michelle D. Lalo na ngayon, mas pumayat siya. So, wala akong duda doon sa, kasi long-legged si Michelle D, mahaba si Michelle D, mahaba ang mga bias. Hindi mo siya masasabi na isa siya sa mga parang kung si Rachel Peter nga, hindi naman siya kabugera na ganun sa pasarela, pero naipatong mo yung sarili niya hanggang sa top 10. So, ibig sabihin, may potential din si Michelle D na maiangat niya yung sarili niya hanggang sa dulo ng competition. Kung evening gown ng pag-uusapan, kaya sumabay ni Michelle D sa lahat. Yes. So, mas safe lang talaga si Michelle D dito sa swimsuit round. And then evening gown, wala akong duda kay Michelle D. Kasi kahit naman tela lang pasuot mo kay Michelle D, nagmumukhang elegante. At Diyos ko, magdududa ka sa kanya, 2 best na nalo ng best in swimsuit, best in long gown. Best in long gown. Magulat ka, baka nga siya mag-best in swimsuit dito sa swimsuit competition. Nakakaloka. Diba? Mailap sa kanya, lahat tayo. But kung iisipin mo, Catriona Gray, hindi siya ganun ka-sexy. Yeah. Lahat tayo nawo-worry noon na parang, nako, baka malaglag si Catriona Gray sa swimsuit round. Kasi nga hindi maganda yung proportion ng katawan, medyo malaki yung ano niya. At saka wala siyang masyadong Pero nakita naman natin nung preliminary competition, nag-shine ang Catriona Gray. So, hindi mo yung mga sinasabi na parang ang hina ni Michelle D sa pasarela, hindi ko yung pinoproblema. Ang inaano ko dyan, si Michelle D kasi is running for the Miss Universe din kung iisipin mo Kaya lang kasi andyan si Antonia. Ayun lang, malinaw, nandiyan si Antonia for sealed. Kaya parang feeling ko, sagabal to sa kanya. And yun, doon, tinik talaga sa kanya si Antonia. Walang iba. Si India, pwede din malaglag na si India sa mga kasi, di ba? Parang malabo na mag-sandwich win ang India at makarating pa sa dulo. So, South Africa, parang hindi ko naman sa kudaan, isa rin niya si South Africa. So, ngayon, ang titignan ko dyan, performance, I think kakabog ang Michelle D sa performance level. Lalo na ngayon, na parang alam niya kasi yung nilalabanan niya. Ang maganda kasi kay Michelle D, alam niya yung ginagawa niya. Alam niya kung ano yung mga dapat niyang i-ready. Kasi ang maganda kay Michelle D, may experience na siya sa isang malaking pageant. Yeah. So parang sa ngayon, hindi pa naman sila nagsasama-sama. Malakas yung kumpiyansa ko kay Michelle D. Magbabago yan kapag nakita ko na nagdikit-dikit na sila at parang biglang lumamya itong Michelle D. Kasi doon mo makikita. Pero kasi kung iisipin mo, si Michelle D nag-message siya dati kay Celeste Cortesi, sinabi niya yung lalaban na sa Miss Universe, kaya mo yan. So ibig sabihin, yung word na sinabihan niya si Celeste Cortesi na kaya mo yan, alam niya kung paano ilalaban ang sarili niya sa Miss Universe. Kasi parang magsalita ka na, dapat alam mo nang diskartehan yan. So ibig sabihin, aware siya na dapat ganito ang laro mo sa Miss Universe. At saka sa interview naman ni Michelle D, sinasabi naman lagi ni Michelle D na na another
Miss Universe is a beauty pageant. Pero kasi another game to eh. So ibig sabihin, aware siya na dapat siya mag-prepare ng game plan niya. And I Yeah. think she's a hub. Kaya ang inaabangan ko dito kay Michelle D, ano ba yung game plan na ipapakita mo? Sana hindi lang tayo ma-disappoint kasi I expecting more kay Michelle D. Totoo yun. Nag-expect ako ng more. But hindi ko kinu-question. I trust her. Ganon. Malaki Yeah, yung yeah. tiwala ko. Mhm. Yung preparation niya, sabi ni Madam Shamsi, buong October, wala siyang ibang gagawin kundi mag-prepare, mag-train, fitting, whatsoever. Sinabi ni Madam Shamsi. So, naniniwala ako na may preparation na siya prior bago mag-October, pero yung buong October talaga, ilalaan niya talaga sa preparation. Kasi alam ni Michelle D at alam ng Miss Universe Philippines kung ano pa yung kulang, kung ano pang pwedeng idagdag, kung ano pang pwedeng ibawas, kung may ibabawas na para manalo sa Miss Universe kasi knowing Michelle D, very strong yung puso niya, hindi siya nagpapatinag unlike Rabia and Celeste medyo parang hindi mo sa kanila nakikita yung confidently beautiful kahit na maganda sila. Right? Alam mo yon yung nakikita ko na lumalaban pero nakikita mo yung nag-hold back, nakikita mo na sumusunod lang sa payo ng nakakataas at alam kong si Michelle D hindi gano'n. And then doon naman sa sinasabi nila, Michelle D, kasi tin-turn down talaga nila si Michelle D. Michelle D, she's not pretty. So, very, ordinary yung mukha. I don't think so. Marami nagsasabi sa akin, ang ganda ni Michelle D sa personal. But Oo. okay, so yung ganda ni Michelle D, but she's so very elegant. Yung tipong tumayo ka pa lang, napapawaw ka na. So, ang beauty kasi, kung you define beauty, is not only about kailangan matangos yung ilong, malaki yung mata, curly yung Syempre, mas maganda kung gano'n. Yung pag nakita mo, wow, gano'n talaga. Pero, Rio Mori, isa din sa mukha. Alam mo siya gano'n ka-Diyose, di ba? Tapos naisip lang nila kasi marami talagang tao kasi Pinoy din sila. Lalong-lalo na yung mga Asian, hindi talaga nabobonggahan kay Michelle D kasi nga magkakamukha lang, kumbaga magkakahawig lang. Pero yung ganyang beauty na yan, yung oriental beauty, yan yung papatok doon sa El Salvador kasi nga kakaiba yung face niya, hindi siya normal na at hindi siya pwedeng i-blend doon sa sa mga kandidata sa mga Latina or sa mga European kasi may sarili siyang mukha, may sarili siyang identity, hindi mo siya magpagkamalan na sino siya kasi mapagkakamalan mo lang talaga siyang si Miss Philippines. Ikaw, tatanungin kita, Gazel, malakas si Antonia Porcil for the running being a Miss Universe. Pero tingin mo, saan siya matatalo ni Michelle D? Matatalo siya ni Michelle D doon sa kanyang sa advocacy. Talong-talo siya doon eh. Yun Hindi, talaga kasi yun. diba advocacy, ikaw na nga rin na nagsabi, kasi kapag advocacy, parehas silang papasok eh. Parehas silang lulusot sa semifinals. So, ando doon kasi magaling magsalita si Antonia Forsyth. So, kaya niya i-depend kung ano yung merong advocacy siya being a transformation leader. So, automatic, Antonia Forsyth makakalusot to sa semifinals. And then Michelle D, meron siya matibay na advocacy, makakalusot to sa semifinals. Kaya lang kasi kapag ang girls na nakalusot na sa semifinals, hindi na advocacy ang ipapakita doon eh. Performance saka kung performance na lang. So doon ko naman nakikita na performance, marunong din maglakad tong si Antonio. Napahanga niya nga yung di ba? So sexy din naman, may abs din. Tapos performance. So doon sila maglalaban-laban hanggang sa makarating sila sa dulo. Saan niya pwedeng matadyakan itong si Michelle D ni Antonia at saan naman ni Antonia matatadyakan to si Michelle D? Matatadyakan siya ni Michelle D. Matatadyakan ni Antonia si Michelle D sa ano ba tawag dito? Sa followers ang dami. Sa business side naman kasi knowing na yung Miss Universe organization talagang
siguro naghahanap na rin sila ng pwedeng makabawi or makapagbawi sila in terms sa investment dito sa sa mission. Feeling ko doon lang talaga lalamang si Antonia para kay Michelle D. At talagang Performance liligwak. nasa performance na sila ng top 16. So Okay, 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 maglalaglagan. okay. When it comes kasi sa sa performance, tiwala naman ako kay Michelle D. Ang problema wardrobe. So Wardrobe, what? maganda talaga yung wardrobe ni Thailand kahit tumblingin pa natin ng bonggang-bongga. So, doon, tapos liligwakin naman siya ni Michelle D sa stage presence. Ni Michelle D na bonggang-bongga. Ako, yes. I agree. Ako naman, ang nakikita ko, si Antonia kasi papalo yan sa mga wardrobe na gagamitin niya. Sa evening gown, susuotin niyan. For sure, pasabog yan sa evening gown. Pero kasi, stage present, doon naman siya didigwakin ni Michelle D. Kasi sabi ko nga, kahit magubad pa si Antonia, pero pagdating naman kay Michelle D, pasuotin mo lang ng plain na tela, papalo pa rin ng isang Michelle D sa competition. So, yon kasi basta guys, siguro, for now, ayun lang muna yung masasabi ko. Kasi doon ko na-imagine na doon kakabog si Michelle D sa eksena. Kahit sabihin ko pa, plain lang yung susuotin na black ni Michelle D, pero yung pagiging elegante kasi ni Michelle D. Yeah. Yung elegance, hindi So, mabibili. Hindi magkakatalo sila mape-frame. dito sa agawan ng corona kung pareha sila makakarating sa top 5 communication skills. Yeah. Kung paano sila Nakakaloka. sasagot sa question at doon. Kaya doon ko nasasabi na for now lang naman nasa runners-up ko talaga si Michelle D. Either na first runner-up o second runner-up. Basta parang feeling ko kaya ni Michelle D makatungtong ng top 3. So for now, so yun yung akin. Ikaw? Ako po na ganun din pang top 5 muna siya. Kasi may nakikita pa akong ibang kandidata na medyo kumakabog ng bonggang-bongga kay Michelle D. Pang top 5 ko talaga siya. For now. So far. Ako na kaya niyang tumutong ng top 3. Ayun, nakakaloka. I'm so excited. For now so syempre malalaman pa natin yan sa pag nagsama-sama na sila, kapag nag-start na yung mga eksena at lalo na pag napanood na natin yung preliminary competition, doon talaga Yes. magkakaalaman kung sino talaga yung lalamang. Saka syempre sa mga rehearsal nila, kung aware ba o awake ba ang Michelle D natin. So malalaman natin yung pag tumungtong na siya sa El Salvador. Kasi for now, nakikita ko naman kay Michelle D, she's competitive. So yun. Yes. I'm excited. Talagang nakikita mo talaga na lumalaban siya ng mamasam at doon talaga yung sinasabi niya na nililigawan niya talaga ang Miss Universe crown kasi nakikita mo sa kanya yung determinasyon na makuha yung pang-5 coronas para sa Pilipinas. I agree naman. So ikaw ba, excited ka? Yes, sobrang excited ako mamasam. Isang buwan na lang at 18. Isang buwan at kalahati na lang. I'm so excited talaga. Actually, hindi naman wala nang isang buwan, mag-iisang buwan na lang. Kasi Yeah. kung isipin mo 40 days na lang kasi mag-start ang Miss Universe ng November 5. Yes. At sa masaya kasi malapit na. Oh, 'di ba? Pagkatapos ng mga minor pageant, sila na at kahit na approaching na nga ang Miss Grand at saka Miss International, si Miss Universe pa rin ang talk about ngayon ng dahil sa mga eksena ng mga Miss Universe candidate. So parang talagang si ayaw magpaawat, si Antonia. Ando dun kasi si Antonia na positive siya talaga. Pero sabi ko sa'yo, manuloka to pag laglag to sa Pero feeling ko hindi nila ilalaglag si si Antonia. Nababibes ko talaga na si Antonia malakas ang hatak sa corona. Yeah, ako din. Ako din mamasam. Nandun talaga siya doon sa alam kong maraming magagalit at maraming pero to be honest, aminin natin hindi malakas talaga yung Antonia Persil doon sa corona. Malakas siya. Pero ayun nga, malakas kasi parang feeling ko handa siyang makuha talaga yung corona ng Miss Universe. At sana
Diyos ko, ma-satisfied tayo. katawa-tawa siya diyan kapag natalo siya. Kaya nga. At sana ma-satisfied tayo sa show at kung manalo man si Antonia sana, makikita hindi yung dahil niluto. Sana I think manalo naman siya ng dahil ano, sa ano. I think naman, kasi kung mapapansin mo, pero ayoko yung ginagawa niyang ingay. Mm. Ano siya, namba-bluff na yung gano'n. Actually hindi naman siya nun, yung mga team niya, Hindi si Antonia yon, strategy game yun nila ng Thailand na talagang no, make it noisy talaga at maingay. So hindi lang naman si Antonia ang maingay na kandidata ngayon, halos lahat na rin naman talaga Mm. kanya-kanyang pasabog. Yung iba nananahimik kasi ayaw magpasabog. Ayan. Kasi tingnan natin kung yung mga nanahimik magpasabog sa mga dulo sa mga susunod na araw, 'di ba? Tingnan natin. Si Miss USA sabog na sabog din ngayon kasi nagdatingan na at nakikita na natin kung sino. O kaya tingnan natin at abangan natin. Nagdatingan na yung mga kandidata. Yes, nagsama-sama na sila Mama Sam kasi sa next week na ang kanilang coronation ng Miss USA. Mauna mo So na yung Miss Teen nagkasama-sama na. USA, di ba? Oo. Mauuna ng isang araw yung Miss Teen USA bago ang Miss USA. Kaya nagsama-sama na sila, malalakas din yung mga kandidata. Si Miss New York, so good luck. Lagi naman yung New York eh. Pero tingnan natin kasi maraming magaganda at mga kabugera. Yes, oh my God, I'm so excited na talaga. Papunta na tayo sa exciting moment. So, yun. Mm. So, Gaysel, imbitahan mo na sila. Yes, thank you Mama Sam. Sa mga hindi pa po dyan nakasubscribe na nanonood ngayon kay Mama Sam, please subscribe my YouTube channel, Gaysel Ortega, Cruella and Pageantry. At abangan ninyo yung aking mga vlogs at mga live every day. Yan, lagi ako naglalabas ng vlog and live. Tapos, meron pa akong isang YouTube channel, G Ortega Daily Vlogs. Yun na yung channel ko about sa akin at saka sa pamilya ko. Yung mga lakwatsa ko at saka kung ano-ano pang ginagawa ko sa buhay. Maraming salamat Mama Sam and God bless you po. Okay, so may papakita lang ako bago tayo magtapos. Ito yung recent din na inatinan ni Michelle D na fashion Sa show. bench. Oo. O, di ba? Sorry. Napaka-elegante talaga ni Michelle D. Yun yung hindi nate-train na Masam eh. Yung elegance, yung sophisticated kinembular ni Michelle D. Yun yung hindi nate-train. Likas yun sa kanya. Kasi siya, anak siya ni Melanie Marquez. Charot. Yes. At And yun ang wala kay I think si Michelle D, ando doon sa determinasyon niya talaga para sa corona kasi I mean, para siyang gusto niya siguro ibigay ito sa nanay niya. Yes. Na Pero ano kasi na sa lakas kasi ng mga kalaban ni Michelle D, kaya parang ay nako, parang kay ganito. Pero kaya ni Michelle D manalo ng Miss Universe, I think. true. Kaya niya. Sana magdilang anghel tayo sa mga natin kay Michelle D. Pag nanalo si Michelle D ng Miss Universe, oh my God, malulungkot ang Thailand. Baka may araw na mga patay na sa kanila. Charot. Kasi siya parang signature kasi talaga yung kay Michelle D, yung natural. Natural lang na gano'n yung capacity ng level ng kanyang lakad. Pero kapag tinignan mo naman, she's a very elegant and sophisticated. Ang social kaya ng datingan. Ayan ang ganda pa ng styling. Kaya sabi ko nga may baon to si Michelle D sa Miss Universe, I think. Diyos At ko, Lord. abangan natin Let's yan. see. So, yan. Yes. So, abangan natin yan. So, good luck kay Michelle D. And then, of course, good luck sa iyo, Gaysel, sa pa-live mo at saka sa mga eksena mo. At saka, syempre, sa akin din, Mama Sam Vlog, Sam TV, at saka, syempre, dito sa Sam Bruce's Crown. Huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe at saka, syempre, sa lahat ng ginagawa namin ni Gaysel Ortega. Thank you so much, guys. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin chikahan. Paalam. Thank you guys. Paalam. Thank you Mama Sam. Yes, thank you so much. Paandar. Ang tagal.